May mga nagtatanong tungkol sa gamot na ito, kaya sagutin natin. Ano nga ba itong fentanyl? Para saan ba itong gamot na ito? At ano ang mangyayari kung mag-overdose ka nito? Halika kayo, pag-usapan natin yan. Lately, nasa balita at tumataas ang interest sa mga tao tungkol sa gamot na fentanyl. Isa itong synthetic opioid. Ang opioid naman ay isang klase ng gamot na ginagamit para maibsan ang sobrang sakit. Usually, ginagamit yan for advanced cancer pain o di naman kaya ay after surgery. 50 to 100 times more potent ito kaysa sa morphine, kaya you can just imagine yung comparison. Pwede yung makuha in the form ng patches, meron ding lozenges, meron ding po pwede parang sublingual o yung binababad sa ilalim ng dila, at po pwede rin yung sinespray sa ilong. Within 72 hours, 75% ang fentanyl dose ay inilalabas sa ihi. 9% naman ay sa dumi at yung iba naman ay makikitang unchanged. Kapag ka nagtitake ng fentanyl po, pwedeng makaramdam ang isang pasyente ng extremes. Extreme happiness, extreme drowsiness o parang gustong matulog, nausea, confusion, constipation, problema sa paghinga o yung iba po pwedeng maging unconscious. Prescription drug po ito, ibig sabihin po pwede lamang makakuha ang isang pasyente sa butika nito kung siya ay mayroong reseta ng kanyang doktor. Isang problema sa gamot ito ay mayroong mga kumpanya na gumagawa illegally ng fentanyl. Mayroong mga laboratorio nagmamanufacture nito bilang powder, ginagawang nasal spray, pills, pati na rin eyedropper. Isa pang problema, yung iba ay sinasama yan sa heroin, sa cocaine at sa methamphetamine at iba pang mga drugs. Kaya ang problema dyan, mayroong mga tao nag-overdose dyan at mayroon pang ibang side effects at nagre-react din sila dun sa ibang kasama dito, lalo na kung illegal ang pagkakakuha ng gamot. Tanong natin ngayon, paano naaapektuhan ng fentanyl ang utak? Tulad ng heroin at ng morphine, kumakapit po ang fentanyl sa opioid receptors ng katawan natin. At yan ay makikita na rin natin sa brain kung saan nakokontrol ang sakit at emosyon. Ngayon, kapag parating nagtitake niya, nag-a-adapt po yung brain sa drug, kaya hindi masyadong nagre-react ang katawan sa usual dose. Ang ending, kakailanganin ng mas mataas na dose para ma-stimulate ng tama ang receptor na yan at para makapag-produce ng same effect na pain relief. Kapag ang isang tao ay naging addicted sa fentanyl at gusto na niyang itigil ito, pwede siyang magkaroon ng tinatawag na withdrawal symptoms katulad ng muscle and bone pain, sleep problems, pagsusuka, pagtatae, cold flashes, severe cravings at pwede rin magkaroon siya ng hindi mapigilang paggalaw ng legs. So kung tatanungin niyo ko, pwede bang mag-overdose ang isang tao sa fentanyl? Ang sagot ay oo. At kapag nag-overdose ang pasyente, pwede itong magdulot ng pagbagal o pagtigil ng paghinga ng tao at kapag ganyan, pwede siyang makoma o brain dead. Kaya ang payo po natin ngayon ay kung kayo po ay naresetahan ng inyong mga doktor tungkol sa pain relief, alamin po ninyong maigi mula sa kanila kung kayo ay mayroon pang iba pang mga katanungan. Dapat din po ay alam ninyo kung hanggang kailan lamang kayo dapat umiinom niyan at yung tama lamang na spacing ng pag-inom ninyo. Huwag ding masyadong magmadali sa epekto ng mga gamot dahil ang mga yan ay hindi po magic. At kami mga doktor ay hindi nyo mga fairy godmother o fairy godfathers na isang wagis-wis lamang ng aming mga wand ay gagaling na kayo. Kung may ganun, sana po ay nagawa na namin po lahat yan sa mga sakit ninyo. At syempre, huwag po kayo doon sa illegal. Kung kayo naman po ay may mga kakilalang mukhang kailangan ng tulong medical dahil sa addiction, dalhin po sila sa kanilang mga doktor upang mabigyan ng karampatang paggabay. At ayun, hanggang dito na lamang muna. Sana ay may natutunan kayo. See you sa susunod na episode. Ingat!